Justin, naging resulta ng manual counting ng senatorial at party list ballot nito lamang midterm election 2025. Tanggal daw sa pagkasenador sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Ping Lacson at Tito Soto. Ilas ang nanay ko, Dison di siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Sa lahat ng corrupt at yung pagbabago ng sistema, mahihinto naman yung public works. We lose more. Tama. Do you agree with that? Agree po, Okay. Mr. Chairman. So on that point, may I ask you this question? Do you know how to rig biddings? No, Mr. Chairman. Do you think that this is the time that you should learn? We institute the necessary reforms. Kita niya na grabe ang korupsyon, pasok. Kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Ayan. Mauna na yun, unahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, hindi kasama ang pangalan. Order! The conduct of manual counting of the senatorial and party list ballot in selected precinct in at least 10 days. At least 10 keys. Ano ba yun? Ito na ho yung, nagkaroon na ho ng linaw, nagkakalinaw na. I mean, itong hinihain nila na motion na, magkaroon ng recount. Ay, nako. Paano kung mapatunayan na wala nga at hindi ka nanalo itong si Tuta, si Tocson, at itong si Bumbum, at itong si Wow Lagat. Yung apat na yan, nagulat na lang ang sambayanan. Sabi ni Aling Marie, bigla raw lumutang ang pangalan na pagkasenador. Wala naman daw bumoto. Ayan ang tanungan. Diyos mio, Marimar. Anong mangyayari dito? Kung sakasakali, pag pinalad at nanalo, lumusot ang Duterte, pasok si Senador Bondok, Senador Hinlo, Senador GB Vic Rodriguez, at Senador JB Hinlo, tsaka nakalimutan ko isa, sorry Senador JB Hinlo, tsaka si Senador, yun na. Paano ito? Echapera na. Alamin natin ang balita na yan. At ginisa. Parang ginisa ang mama. Magpinsan sila. Magpinsan sila. Kasi si Senator Marcoleta ay Dison. Sa nanay. Ito si Secretary Dison. Wala ka pang ilang buwan, puti na buhok mo. Sabi rito sa video. Kaya mamaya, gisado ang mama. Di pinabal, 1 buwan ka palang pinsan, pero yung bigote mo, namumuti na. Paano kung inabot ka pa ng ilang buwan? Sige, pasok na natin to para mas maganda. Panoorin nyo. Justin, naging resulta ng manual counting ng senatorial at party list ballot nito lamang midterm election 2025. Tanggal daw sa pagkasenador sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Ping Lacson at Tito Soto. Ibinahagi ni Jay Sonza sa kanyang Facebook ang litrato na ito kung saan galing itong liham mula sa Supreme Court. Ayon sa post ni Jay Sonza, our fight to cleanse the election processes in our country continues. It is our prayer that the Solicitor General will finally file its comment so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. Result ng manual counting, out si Lacson, Soto,
Lapid, Aquino at Pangilinan. In si Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, and Raul Ayun. Lambino. Nauna ng kinasuhan Yung mga nabanggit, si Doc Matak, pasok din pala ata. Nauna ng kinasuhan ang Pangulo at dalawa pang mataas na pinas ng Smartmatic. May panunuhol? Ito, o tuloy. ang Pangulo at dalawa pang mataas na opisyal ng Smartmatic dahil sa panunuhol kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. This time, isinama na sa kasong kriminal ang kumpanyang Smartmatic mismo Ha? at ang kumpanyang nagmamay-ari nito, ang SGO Corporation. I was never wrong in my allegations against Smartmatic. They rigged the bidding. They rigged the elections. This is one more proof. Tandaan natin, dinaya ni Marcos Jr. ang kanyang boto gamit ang Smartmatic. Ha? Samantalay sa gitna ng matitinding Oo, mabalik lang doon Meron, ito, hindi, ewan ko kung aligasyon ba to o kasi si Manong J, pag nagsalita yan, talagang meron proof So kung halimbawa ma-out yung 4 na senador at papasok yung mga nabanggit, pasok lahat ang Duterte Black. Pasok lahat. Ay, di alam na. Sana totoo at magkatotoo na matatanggal si Bumbum, si Koki, si Tongilinan, saka si Tocson. Sana matanggal. Para tapos na ang karir nitong mga to. Kasi nagulat na lang talaga. Bigla-bigla na lang nanalo At sinabi rin dito sa video, na nandaya ito si Bongit. Ano pang gagawin natin dyan? Diba? Sana magtuloy-tuloy. At ano naman to, Manong Chavit, ineklamo saan daw? Saan? revelasyon at panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson Oh. na imbestigahan ng umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Siya mismo ngayon ay humaharap sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa ulat, sinampahan ng mga kasong graft at plunder si Chavit Singson at ilang kasamahan kaugnay ng umano'y irregular na bentahan ng lupain na pag-aari ng gobyerno sa Nako, itong issue na ito, sinabi rin ni Manong Chavit na isang diversionary tactic o taktika nila yan para may divert ang usapin patungkol dito kay Balulong. Bakit? Malaking pangalan. Kita nyo, sabi ko nga sa inyo Sa ngayon ho, unti-unti na ho nawawala ang pangalan ni Balulong. Ang pumapalit ngayon sa eksena ay si Senador Bongo, si Manong Chavit Singson. Dahil malaki kilala Pero kung ipapasok nila yung mga bagong sibol na, sa bagong sibol na mga pangalan, hindi tatangkilikin ng tao. Ngayon, medyo nagkakaroon ng kulay. Sipin nyo pinag-usapan ngayon si Manong Chavit. Idinimanda si Manong Chavit. Pumatok sa takilya. Ngayon, asa na ang kwento? Nasa dalawa na. Kay Manong Chavit at kay Senador Bongo. Yung kwento doon sa mali-maleta, parang wala na. Malungkot na ang istorya. Kasi may bagong takilya na Okay, pero siyempre, dapat ang tao hindi makalimot. Dapat tuloy-tuloy pa rin. Diba? Ano yung nireklamo sa kanya? Lupa. Lupa naman. Ano yung sa lupa? Tuloy. Vacan ni Ilocos Sur. Ang reklamong ito ay dumating ilang araw lamang matapos niyang manawagan sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ng flood control projects sa Ilocos Norte na tinukoy niyang bilang baluarte mismo ng Pangulo. Sa kanyang pahayag noong October 18, 2025, idiniin ni Chavit na kung seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa katiwalian, dapat unahin ng ICI ang pagbusisi ng mga proyekto sa Ilocos Norte. Dapat. Kasi nag-jump kagad sila sa Davao Ang lapit-lapit ng Ilocos sa Maynila. Kaya nga nagigisa itong si Tison naimbitahan sa Senado ng pinsan niya. Sabi ni Senador Marcoleta, magpinsan sila. Kaya nagtataka siya, bakit pumuti agad ang buhok? Ito ba sa sobrang stress?
sa sobrang trabaho o sa sobrang pressure? Yan ang tanong. Kailangan malaman natin ang sagot niyan. Oo, ito ho ay nangyari kahapon. Sagsaga ng ng investigasyon patungkol sa flood control. Kung pwede nga lang, si Senador Marcoleta na lang ang magtatrabaho eh. 'Di ba? Madali lang mahuli kung sino yung may kasalanan. Baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, Yun na yun. and then DFLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the net and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the net. Laki. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, ikamamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong niyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig kailangan sabihin po, pong- hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po, Tama po. nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh.
Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership. Yan. Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million. Yung inyo pong constituency is nationwide. Yan. Mr. Chair, para ka rin senador pagka party list ka. Kasi nationwide ka. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. Yan. Kaya aportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Yan. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. Hindi ko na bibigyan pa ng reaction to kasi ang ganda ho ng mga banat ni Senador Marcoleta dito Pasok na pasok Hindi siya yung ginamitan ng specific word pero malalaman mo nang pinapatumbok niya dito yung kung sino yung mga dorobo. Leadership. Sino yan? Yung mga malalaking pera, billion. Samantalang siya, isang 150 million lang yung pondo niya. Pero national yung constituent niya. Samantalang itong may distrito, billion ang usapan. Pero ano nangyayari? Wala na, nasa bulsa na. Di ba? On the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba? Tama. Totoo yan. Hindi mapagkakaila. Kaya nga sabi nga natin, kung ang leader ng bansa ay mas lamang ang mabuti at merong political will, mas maganda. Kaso nga lang, wala Kaya marunong ka bang mandaya sa bidding? Question mark.
Senator Cayetano kay DPWH Sec Dizon. Yan ang alamin natin ngayon. Kasi, may mga kataga, ano ba talaga ang purpose mo? Ang tanong, ano ba talaga ang purpose mo? Bakit hindi nyo matumbok ang huling-huling malaking isda? Oo, didilat mo lang yung mata mo eh. Ayan na. Oo, bakit hindi mo pa masabi kung sino ang may... Nagtatanong ho pasok. Mr. Secretary, disclosure muna kasi may nagsabi na may question sa team nyo. Pending a DNA, yung staff ko si Raf ay hindi ka mag-anak ni Secretary Vince. Ayan, tumayo ka naman. Kamukha no? Ayan. Pending a DNA test. No, patatrabuhin ko siya na sipag ni Sec Vince. Tignan ko kung mag-iiba din yung itsura. Kasi nung sa DUTR, hindi naman ganyan ang itsura mo, Sec Vince, no? How many in your team are lawyers? In that top level? Raise your hands na lang. 1, 2, Tatlo po sa aking pagkakalam. Si Undersecretary Conti, Undersecretary Bernabe, and Undersecretary Turgano, who is unfortunately not here po. Magandang hapon sa mga kumpanyero namin and siguro maintindihan nyo yung sasabihin ko. I hope the public understands it then. Di ba first year in law school, para klaro lahat ng usapan, we start with a simple formula. What are the facts? Based on the facts, what are the issues? And then sa issues, ano yung ruling? So, may basic argument muna kung ano yung facts, but you don't argue what kaya nga fact eh. Diba? So, if you're saying, I'm wearing green, if you argue ng konti that it's a certain shade of green, okay, but not much argument, diba, Yusek Conti, diba? So, what's the issue? Let's say the issue is, bagay ba kay Alan yan o hindi? O that's subjective, diba? So, marami ng opinion dyan. You won't agree on the opinion, diba? But for example, ang sabihin is, kay Alan ba yan? Or hiniram ba niya? Kasi clinic-claim ni Joel, hiniram ko lang, hindi ko na sinole. Diba? Then that's the issue. We can debate on the issue, sinong may resibo, paano. Then you go to the ruling. Unfortunately, nowadays, there are facts, alternative facts, fake news, false news. Hindi naman bago yan, no? But ang point ko lang po, hindi tayo nagkakaintindihan lahat. No? So in my questioning, I'll start with, kasi we cannot argue with principles, diba? So for example, if you say ko, anong itatanim? Yan ang aanihin. I think we'll agree there, diba? I cannot tell you, magtanim kayo ng flood control, magkakaroon tayo ng classroom. Magtanim tayo ng health center, magkakaroon tayo ng flood control. So that's a basic principle. Kung ano itanim mo, yan ang anihin mo. Of course, I interchange biblical principle because they're and just logic because they're principles and their logic. No? So for example po, no, the biblical principle is prevent evil, do good. Pero if you're going to be spiritual, may isa pa, align with what God wants. So if you apply it to civil government, it's not enough that we prevent corruption, diba? And do good. We have to align the priorities kung anong priority ng administration. Kasi kayong binoto eh. Diba? Before the election, pag sinabi ng isa, peace and order yung priority, sabihin ng isa, priority is the economy, sabihin ng isa, I'm sorry priorities kasi lahat naman yan importante. So, I'll start that question. I'll start the questions based on that. No? Do you agree, Secretary Vince, that medyo twofold nga yung inyong nation building, di ba? One is the actual building, di ba? The roads, the bridges, the buildings, schools, di ba? And the other one is cleaning up the department. Tama po, yun ang dalawang kabilin-biginan po ng Pangulo nung bago po ako umupo bilang DPWH. And the second one, which is cleaning up the department, is given to any agency, but usually not too much emphasis because usually we assume that there is much more good. Diba? So kung harap ko ang BIR ngayon, I would assume there are some bad eggs, but I would assume na, or if there's a systemic problem with BIR, hindi ko naman i-assume na lahat, i-fire lahat ng commissioners or deputy commissioners, ganun din kung custom, etc. But it so happened because of the flood control ghost scandal, kasi hindi, as you said, Sec Vince, I think as far as the first Department of Public Works around the world, ay may corruption na, di ba? The first public works was the Garden of Eden na kinurrupt nung snake at ni Adam at saka ni Eve by eating the fruit. So, then it's in the DNA, no? So, the point is, in fixing the problem of corruption, you need a new team, which you have. You have to see what's happening sa department, what you can change. All the senators here naman today contributed, di ba? Chairman has been contributing not only in this committee, in the Blue Ribbon Committee. Having said that, hindi pwedeng hindi dual yung priority mo. Meaning if yung paghahabol sa lahat ng corrupt at yung pagbabago ng sistema, mahihinto naman yung public works. We lose more. Tama. Do you agree with that? Agree po, Okay. Mr. Chairman. So on that point, may I ask you this question? Do you know how to rig biddings? No, Mr. Chairman. Do you think that this is the time that you should learn?
to institute the necessary reforms? Yes. So thank you for getting it. Kasi I asked exactly the same question kay Secretary Bunoan. Halatang nagtitinginan sila ng mga USEC ng hindi nagtitinginan, hindi naman mukhang guilty to be fair, pero parang na-shock sa question ko tapos parang ayaw sagutin. But I told him this, in 1997 or 98, kaharap ko isang ministro. And I was shocked what he said kasi ministro nga eh. So religious group, head ng malaking church, no? At least in our district. At sinabi niya sa akin, Alan, susuportahan ka namin as congressman, pero ang tanong ko sa inyo, marunong ka ba mandaya? And of course, I was shocked. Bakit mo tatanungin ko marunong ako mandaya? Eh, kaya mo nga ako sinusuportahan. I'm bringing in, kasi endemic yung dayaan sa eleksyon noon, pati sa Taguig. And sinabi niya sa akin, kasi ayaw kong masayang yung boto namin sa iyo kung ikaw ay dadayain. Di ba? So I ask you that question because Vin, so much people trust and put their trust in you and the DPWH and in your mission. So if you don't know how to rig the biddings or how it's done, I'm not asking you to rig the bid. Very, very clear yan. Ha? Hindi ko sinasabing i-manipulate, i-rig, dayain, kurakutin, whatever yung pondo ng DPWH, yung bidding. Ang sinasabi ko lang, pare-pareho tayo dito. Kung hindi namin alam paano patakbuhin, for example, no, kung ako ay bagong senador at hindi ko alam kung paano patakbuhin ang office ko, marami akong staff na tatawag po saan ahensya at hihingi ng special favor. Di ba? So that's one thing senators or congressmen have to learn right away. How to make sure that in fighting monsters, they do not become the monsters at the same time. Another lesson is we have to verify all of our information. Di ba? Kasi ang daling magsalita eh. We can rule lives, we can rule teams, we can ano. So my point, Mr. Secretary, is I hope you learn all the tricks of the trade because as you change the rules, mag-a-adapt din yung mga nangungurakot. We've seen that nung bata tayo, bago tayo doon, but we're not that young anymore. So from one administration to the other, ang testimony ng mga... Ito para sa akin lang punto ko lang naman ito. Ewan ko kung sa inyo. Ito nga usapin na ito, budget. Oo. Meron namang, siyempre, mabilis ang mata nila sa pera eh. Pagdating sa usaping budget eh. So, kailangan, kung ikaw ay gusto mo ng budget, kailangan meron ka rin kagustuhan kung saan mo gagamitin ang pondo na yan. Baka mamaya, yung pondo na yan, napapag-usapan na yan, kasi mo, ilang bilyon ngayon ang pinasok ka sa DPWH. Ngayon, kukuha na naman sila ng mga kontraktor nila. So, dapat alam mo yung laro. Oo, kasi actually, kapapasok lang ni Sec Dizon ba to o sa larangan na ito. Dapat alam niya at sana hindi na local contractor ang kunin. Para naman maging maayos. Kumuha na lang kayo sa mga trusted kahit mga foreign, Japan, Malaysia, o kaya British, na magpapatakbo na alam nyo naman na hindi dadayain. Kasi yan, mga yan, hindi yan marunong kasi may takot yan eh. Kasi alam nila, gobyerno ang nagpapatrabaho. So, hindi sila mag-iisip na substandard. Tama? Oo. Foreign contractor ang ipapasukin nyo. Tsak na gaganda. Total naman may pondo eh. Napunduhan. Andyan ang budget. Nasa inyo. Di ba? Ngayon, kukuha na naman kayo sa local. Hindi nyo nga kamag-anak pero kakilala. Hindi nyo nga kamag-anak pero kumpare. Hindi nyo nga kamag-anak pero kababata. Yan ang pangit. Sira na naman ang pondo. Kung ganyan ang mangyayari, wala talaga. Di ba? Kaya mas maganda foreign contractor ang ipasok natin. First time in the Philippine history na magkakaroon ng, di ba? Sana. Kita nyo yung ito yung panahon ni Tatay Digong. Kita nyo yung PNR. Ongoing ang trabaho. Hindi ko lang alam. Japanese, maraming contractor, 3 ata ang contractor niyan. Pero ngayon ongoing. Diba? Ganun sana. Kahit hindi flood control, kahit yung mga kalsada, yung mga civil works, mga road widening, road construction, 'di ba? Papasukin nyo yung hindi man dudurobo sa kaban ng bayan, yung may takot. Ito kasi alam nila meron silang connection eh. Yung ibang contractor, namayani ngayon sila.
Nagpagawa ngayon. Ito ha, maipasok lang. Meron na ho daw kulungan itong mapapatunayan na may kasalanan. Ang tanong, ang tanong lang, magkano ang pinagawang kulungan na yan? At ang tanong lang, bakit hindi kasama si Balulong at si Ko? Bakit hindi umuugong ang pangalan nila dyan sa, di ba? Matagal pang laro yan. Baka matapos na yung December hindi nyo pa malinawan kung sino ang makukulong dyan. Iba klase sa Pilipinas no? Ito, ipasok natin first time in the history, ito ay retired general nagsalita. Nagsalita siya, first time ever na nakita niya na grabe ang korupsyon. Pasok. Kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Ayan. Mauna na yun, unahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. First time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon, na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Diba? Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! May mga nagdatingan dito mga kabataan. Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay! Mabuhay ang UPI! Mabuhay! Wagay-gayin nyo ang inyong mga watawat. So, kita nyo man, narinig nyo naman kung ang kanyang, yung kanyang talumpati, humihiling siya na sana, nagkatotoo na lang yung wish ni Miss Cara. Oo. Kaya kung umabot ka sa video na ito, paki-like and share ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.